Kinaumagahan, kapag ang araw ay umabot na sa tuktok nito, ang pangalawang klase na disipulo ay patay na nakahiga sa lugar ng pagsasanay. Pagkatapos ng kanilang matinding sesyon ng pagsasanay, sinabihan nila si Chung na iligtas sila, dahil hindi na makagalaw ang kanilang mga katawan. Sumagot si Chung na ang bakal ay lumalakas kapag ito ay tinamaan, at ang mga tao ay lumalakas lamang kapag sila ay binubugbog. Dagdag pa niya, hindi tatubo ang lumot sa mga taong nabubugbog. Ang mga disipulong iyon ay tinatawag siyang baliw sa isip, iniisip na ang lumot ay hindi tumutubo sa mga tao sa unang lugar. Biglang pumunta doon ang third-class disciples at nagtanong kung sino ang nagsabing pwede silang mahiga habang nagsasanay. Nagtataka ang pangalawang klase na disipulo kung ano ang ginagawa nila doon. Naglalakad sila sa gitna nila, na sinasabing pumunta sila para tingnan sila dahil nag-aalala sila. Nagtataka si Chung kung ano ang pinag-uusapan nila. Tinanong sila ng isa sa mga nakatatanda kung sa tingin nila ay dapat silang magpahinga ng ganito. Kapag nalalapit na ang Mount Hua at Southern Edge Conference, inutusan niya silang linisin ang lahat at siguraduhing wala kahit isang butil ng alikabok sa kanilang sekta. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay ngayon, idineklara niya itong parusa sa kanilang catamaran. Pagkatapos nito, umalis na lamang sila sa lupa. Ang mga pangalawang klase na disipulo ay namangha pa rin, nagtataka kung ano iyon. Sa palagay nila ay may narinig sila tungkol sa paglilinis. Nagtataka si Gul kung bakit biglang nandoon ang mga senior. Suray-suray si Gal nang tanungin siya ni Zing, ano ba ang biglaan sa kanila, at kung may mali ba silang nakin. Ngunit patuloy na nakatitig sa kanya si Gul sa halip na sumagot, tinanong siya ni Chung kung bakit siya nakatingin sa kanya. Si Gul ay nakatingin sa kanya na may tuwid na mukha at nagtataka kung ang tandang ito ay may kahit isang maliit na konsensya sa loob ng kanilang silid. Si Gul ay naglalakad pabalik-balik sa desperasyon, at inuulit ang mga tagubilin ng third-class disciples patungo sa kanila. Sinasabi nila sa kanila na kapag sila ay naglalakad, dapat nilang panatilihing tuwid ang kanilang mga tuhod at magpatuloy sa hakbang. Kapag gusto nilang uminom ng tubig, kailangan muna nilang kumuha ng permiso. Galit na sabi ni Gul na ito ay napakaliit. Idinagdag niya na nasanay na rin siyang bugbugin, ngunit hindi niya kayang panindigan ang ganitong uri ng panliligalig. Hindi niya akalain na ganoon pala ang mga seniors nila. Nirerespeto niya sila. Sinabi ni Chung na mukhang nilayo nilang ay bully sila sa pamamagitan ng paglabas ng mga lumang tuntunin. Naiirita. Binanggit ni Gal na mayroon ding panuntunan kung saan hindi mabitawan ng isang disipulo ng Mount Hua sect ang kanilang sword, at itinanong kung nangangahulugan iyon na kailangan nilang dalhin ang kanilang mga espada kahit na sila ay naliligo, kumakain at natutulog. Dagdag pa niya, tinitipon din nila silang lahat para pag-alitan sila kung kailan nila gusto, kahit isang tao lang ang nagkakamali. Tinanong ni Gul si Chung kung sa tingin niya ay hindi nila kailangang gawin ang tungkol dito. Sumagot si Chung, nagtatanong kung ano ang maaari nilang gawin tungkol dito. Sinabi ni Gul na ito ay sobra. Sinabi niya na hindi man lang nila sinusubukang itago ang katotohanan na tahasan nilang binubuli sila. Ang pangalawang klase na disipulo ay hindi maaaring hayaan na sila ay patuloy na gawin ito sa kanila. Narinig siya ni Chung at pagkatapos ay tumingin kay Chung, tinanong siya kung sa palagay niya ay hindi nila kailangang gawin ang isang bagay na tamad. Sumagot si Chung, nagtatanong kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Chung na pinag-uusapan nila ang kanilang mga nakatatanda at nagtanong kung hindi pa halata kung ano ang gusto nila. Umupo si Chung at nagtanong kung ano ang halata. Sinabi sa kanya ni Jong na alam niya kung ano si Chung. Kaya gusto niyang yumoko si Chung sa kanila, ngunit kung kikilos lang siya sa paraang gusto nila, baka maging maayos ang mga bagay-bagay. Galit na inulit ni Chung ang kanyang mga salita, nagtatanong kung gusto niyang kumilos siya sa paraang gusto nila. Napagtanto ni Jong ang kanyang pagkakamali, nakakagulat. Sinabi niya na mali ang pagkakasabi niya. Humajijek siya at pilit siyang pinapakalma. Pinutol siya ni Chung sa gitna. Tumayo siya at sinabing sa palagay niya ay may alam siyang mas mahusay na solusyon para dito kumpara sa iminumungkahi ni Chung. Binanggit niya na ito ang talagang bahala sa lahat. Nang makita siyang naglalakad patungo sa pintuan, tinanong siya ni Chung kung ano iyon. Binuksan ni Chung ang pinto, nakangiti ng malademonyo. Sumasagot siya na, tatalunan lang niya ang kalokohan nilang lahat. Laking gulat ni Chung at inutusan ang ibang mga disipolo na hulihin siya kaagad at huwag hayaang makatakas.
Natigilan ang lahat nang makita siyang dumaan sa kanila na parang kulog. Sinabi sa kanila ni Chung na kung hindi nila siya mahuli, silang lahat ay mamamatay. Lahat sila ay nag-aalala, ngunit humahabol pa rin sa kanya upang mahuli siya, ngunit hindi nila magawa, dahil si Chung ay napakabilis, hindi nila siya maabutin sa likod, kaya't hiniling nila ang isang tao na hulihin siya mula sa harapan. Ilang pinto ang bumukas at sinubukan siyang saluhin ng mga estudyante, ngunit walang kabuluhan, ni isa sa kanila ay hindi makahawak sa kanya. Si Chung ay patungo sa pangunahing pinto, ngunit bumukas ito at 2 disipolo ang pumasok sa loob. Hinawakan nila ang kanyang mga braso at sinenyasan ang iba na sumama sa kanila. Ang iba pang mga estudyante ay tumalon din sa kanya at hinawakan siya sa kanyang mga binti. Si Gul ay tumalon sa kanya sa dulo at itinapon siya sa lupa sa kanyang mukha. Sinabihan sila ni Chung na palayain siya, ngunit sinabihan sila ni Gul na huwag siyang pakawalan, kahit anong tawag ni Chung sa mga pangalan ng third class na disipulo at sabihin na ang mga baliw na iyon ay gumagawa ng mga bagay na kahit na hindi nila ginawa 100 taon na ang nakakaraan. Sinusubukan niyang lumaban para palayain ang sarili, na nagsasabing isang tama lang ang ihahagis niya. Sinabi ni Gul kay Chung na huminahon. Sinabi niya na kapag binugbog ni Chung ang kanilang mga nakatatanda, sila ay mapapatalsik sa sek. Ungol ni Chung na parang oso. Sinabi sa kanya ni Jong na alam niya kung ano ang nararamdaman ni Chung, ngunit talagang hindi niya dapat gawin ito sa oras na ito. Sumisigaw si Chung na walang ganoong bagay bilang isang magandang oras para sa paggawa ng mga bagay na tulad nito. Binabalaan niya sila, na sinasabi na kailangan nilang palayain siya bago niya matalo ang tae sa kanilang lahat. Sinabi sa kanya ni Jong na malapit na ang Mount Hua at Southern Edge Conference. Nagtanong si Chung, ano ang tungkol dito? Sinabihan siya ni Jong na mag-isip sandali. Sinabi niya na ang Senior Baekchun ay kakatawan sa pangalawang class disciples kung hindi siya makakalaban pagkatapos niyang bugbugin, tinanong niya kung ano ang kanilang gagawin. Sumagot si Chung na sa kasong ito, kailangan lang niyang talunin siya sa paraang makakalaban pa rin ni Chung pagkatapos. Nagtatanong din siya kung hindi alam ni Jong na specialty niya iyon. Napabuntong hininga si Chung at sa tingin niya ay alam na niya, dahil maraming beses na niyang natanggap ang pagtrato kay Chung sa ngayon, sinabi niya sa kanya na kahit ganoon, hindi niya maaaring hayaang gawin ito ni Chung. Tinanong niya siya kung sa palagay niya ay may natitira pa bang pride sa kanilang mga nakatatanda matapos siyang bugbugin. Napapikit si Chung dahil wala siyang sagot. Magalang na sinabihan siya ni Jong na hawakan ito. Idinagdag niya na kahit na mahirap para sa kanila ngayon, mas mabuting tanggapin ito mula sa Senior Baekchun kaysa mapahiya ng mga Southern Edge na bastard. Sinabi sa kanya ni Chung na mas makakabuti kung hahayaan na lang niya ito. Hiniling sa kanya ni Jong na huwag pansinin ito minsan lang. Sinabi niya na ang Mount Hua at Southern Edge Conference ay talagang malaking kaganapan. Mukhang naiintindihan na siya ni Chung ngayon. Sinenyasan ni Jong si Gul na palayain si Chung. Lahat ng mga estudyante ay lumayo sa kanya, iniwan siyang nakahandusay sa lupa. Tinanong niya kung kailangan niya lang itong hawakan hanggang sa matapos ang Mount Hua at Southern Edge Conference. Sumasagot siya ng oo. Umupo si Chung sa lupa at sinabing makikinig siya sa sinabi ni Jong, dahil nakita niya kung gaano siya nagsumikap. Maluha-luha si Chung sa pag-aakalang. Nagpapasalamat siya sa kanya, ngunit kinilig siya nang tanungin siya ni Chung kung ano ang dapat niyang gawin kung mag-aaway sila sa kanya. Sumagot si Chung na hindi niya iniisip na mangyayari iyon, ngunit kung mangyari iyon, magagawa ni Chung ang gusto niya, dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tinanong siya ni Chung kung nagsasabi siya ng totoo, dahil ito ay isang kamangha-manghang bagay para sa kanya. Si Chun at ang kanyang kaibigan na si Beck, ay nakatayo sa isang tuktok. Tinanong siya ni Chun kung ano ang dapat nilang gawin. Sagot niya na tila walang reaksyon mula sa kanya. Idinagdag niya na tiyak na galit si Chung, ngunit wala siyang ginagawa. Wala man lang siyang sinasabi na maaaring magdulot ng anumang problema. 3.0. Nagtatanong si Chun kung ganoon. Sa tingin niya ay iba ito sa inaasahan niya. Akala niya ay malaki ang magiging reaksyon ni Chung pagkatapos ng kahit kaunting provocation, gusto niyang galitin siya ng bahagya, para magrebelde siya sa isang tiyak na lawak, upang magamit iyon laban sa kanya at maiwasan ang anumang pag-aalsa sa hinaharap. Pero nakakapagtaka, hawak-hawak niya ito ng husto. Tinanong ni Chun si Sang kung hindi sila naglalagay ng sapat na presyon sa kanila.
Sumasagot siya na imposibleng gumawa sila ng higit pa rito. Kung pupunta pa sila, mukhang sila ang problema. Napagtanto ni Chun na si Chung ay hindi lamang mainitin ang ulo. Tinanong niya si Sang, paano ang iba pang mga third class na disipulo? Siya ay tumugon na maliban sa kanila na dumaan sa ilang uri ng kakaibang pagsasanay, walang anumang mga isyo. Binanggit niya kay Chun na hindi nila basta-basta hinahayaan ang mga bagay-bagay. Idinagdag niya na hindi nila alam kung kailan magsisimulang magpakita ng mga senyales ng pagkadismaya sa kanila ang kanilang mga nakatatanda, at ang katotohanan na wala ng gaanong oras bago ang Mount Hua at Southern Edge Conference, kailangan nilang simulan ang paghahanda para dito sa lalong madaling panahon. Sagot ni Chun na alam niya iyon. Idinagdag niya na ngayon na sapat na ang kanilang nagawa upang pukawin ang mga bagay-bagay, oras na upang magpatuloy sa susunod na yugto. Tinanong ni Sang kung ano ang binabalak niyang gawin. Ngumiti si Chun at sinabi iyon, alam ni Asang na ang mga third-class disciples ay talagang medyo mabait na lalaki. Sang-ayon si Sang sa kanya. Sinabi ni Chun na bago sila umalis para sa kanilang nakahiwalay na pagsasanay, ang mga third-class disciples ay talagang mabait at walang muwang, ngunit ito ay nagbago ng malaki sa mga tuntunin ng kanilang mga katawan at personalidad sa loob lamang ng isang taon. Sinabi niya kay Sang na ang isang lalaki ay kilala sa kumpanyang pinapanatili niya, at idinagdag na talagang hindi na kailangang parusahan ang lahat ng third-class disciples, dahil ang problema ay nasa batang iyon lamang, nalilito si Chung Mayong. Tinanong siya ni Sang kung ano ang kanyang mga plano. Nakangiting lumingon si Chun, at nagtanong kung hindi lang ang pagprotekta sa mga daan ng Mount of Hua sect ang magagawa nila. Ngayon, sinabi niya na si Chung Mayong ay ang kanyang mahal na junior kung tutuusin, kaya dapat niya itong alagaan. Well, kahit na medyo mayabang siya, tiyak na mayroon siyang magandang potensyal. Ngunit iniisip ni Chun kung paano nila ito gagawin. Sinabi niya na, kung maaari, hindi niya nais na gawin ito sa mahirap na paraan, ngunit dahil wala silang sapat na oras ngayon, wala silang maraming pagpipilian. Sinabi niya kay Sang, na nagulat sa kanyang mga salita, na may mga pagkakataon na kailangan nilang maging medyo magaspang. Sumang-ayon si Sang sa kanya, tumugon na mauunawaan nila ang kanyang mabuting hangarin sa oras, tumatawa. Sumagot si Chun na tama ito, ngunit sa ngayon, kakailanganin nilang dumaan sa kaunting paghihirap sa gabi. Ang pinto ng puting plum-plum hall ay bumukas ng walang ingay. Sumilip si Chung sa labas mula sa maliit na siwang na iyon upang tingnan kung walang tao sa paligid. Nang makumpirma, lumabas siya at lumabas ng templo sa magaan na gawain. Sinabi niya na hindi na siya muling pupunta sa lugar na iyon, naglalakad sa gitna ng mga puno. Idinagdag niya na walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang gagawin, ngunit siya ay bumantong hininga, iniisip na pinagdadaanan niya ang lahat ng mga problemang ito mula sa isang batang bata. Sinabi niya na sa ibang mga pangyayari, kung kailangan niyang magtiis sa isang tulad niyang nangungulit sa kanyang leeg sa mga patakaran na hindi pa niya narinig. Mas gugustuhin pang mamatay ni Chung. Nais niyang baligtarin na lang ang lahat, ngunit naalala niya ang kahilingan ni Chung. Sa palagay niya ay medyo kakaiba ito, ngunit si Yunjang ay naging kahawig ng kanyang nakatatandang kapatid kamakailan. Upang maging eksakto, hindi ang kanilang hitsura ang magkatulad, ngunit ang uri ng mga reaksyon na ginagawa nila sa tuwing gumagawa si Chung ng ilang uri ng gulo, gagawin ni Jong ang walang magawa at bigong mukha. Nakakaramdam ng kakaibang guilty si Chung sa dahilan niyan. Tumahimik siya sandali, at pagkatapos ay sinabi na hahawakan niya ito hanggang sa matapos ang Mount Hua at Southern Edge Conference. Bagamat talagang gusto niyang talunin ang kalokohan ng pangalawang klase na disipulo, mas gusto niya ang mga ulo ng mga Southern bastards na iyon. Nakarating si Chung sa isang lugar at napagpasyahan na ayos lang ito. Hinawakan niya ang kanyang espada at aalis na sana ito nang marinig niya ang tunog mula sa likuran. Tumingin siya doon at nakita niya ang ilang mga dahon sa hangin. Tinatanong niya sa sarili niya kung may iba rin ba. Bumantong hininga siya, na sinasabing hindi niya talaga mapapabayaan ang kanyang bantay. Matanda man o hindi, wala siyang magagawa dahil sinusundan siya nito kahit saan. Sinusubukan niyang pigilan ang sarili kapag kasama niya ang iba pang mga third-class na disipulo, ngunit sa sandaling makita niyang nag-iisa si Chung, palagi niya itong iniistorbo sa mga pagtatangka niyang kausapin siya. Iiwasan na lang niya ito kung maramdaman niya ang presensya nito. Ngunit kakaiba, hindi ito ganoon kadali. Minsan iniisip niya kung multo ba siya.